Another murang ulam na naman tayo mga kamarites at nasa 50 lang yung nagastos ko. Meron nga akong nabiling napakadaming talong sa halagang 20 pesos sa palengke ng Comembo. 80 pesos nga lang ang kilo nito at bumili tayo ng 1/4 sa halagang 20 pesos. Syempre, kapag sinabing talong, unang-unang papasok sa atin ay ang lutong torta. Hindi ko nga alam kung anong meron sa tortang talong at napakasarap nito lalong-lalo na sa mainit na kanin. Yung version pala na gagawin nating tortang talong ngayon ay yung iniihaw. Yung iba kasi nilalaga nila yung talong kapag nagluluto sila nito. Hindi ko pa nga yun nasusubukan pero sa tingin ko masahanap-hanapin ko yung may amoy inihaw na tortang talong. Meron nga akong kaibigan na tuwang-tuwa kapag ito yung dinadala kong baon sa opisina. Paano naman kasi induction cooker yung gamit nila sa pagluluto kaya wala siyang paraan para mag-ihaw ng talong. May ibabahagi pala ako sa inyong pamamaraan ko mga kamarites para makita kung may bantay yung talong. Kung napansin nyo yun, pagkatapos kong balatan yung talong ay binuksan ko yung laman at tinignan kung may bakas ng bantay. Tinatanggal ko nga rin dito yung bawat tangkay ng talong dahil mas gusto ko na pantay-pantay yung maluluto ko mamaya. Isa pang ang dahilan kaya ako tinatanggal yung tangkay dahil sa maliliit itong nabili nating talong at talagang mabibitin ka sa size nito. O paano ba yan mga kamarites? Ipakita mo ang tunay na ikaw at kaway-kaway sa may mga gusto ng malalaking talong. Naglalagay na nga pala ako dito ng mga itlog, 5 piraso yan at ayan yung kabuuan ng 50 pesos natin. Yung tigsa sa islang kasi itong mga itlog na binili ko at sa 5 piraso, 30 pesos na iyon. Naglagay na nga rin ako dito ng mga pampalasa, kaunting asin lang, pati na rin durog na paminta. Imekos-mekos lang natin to mga kamarites, alam nyo na yan, para mas crumble yung itlog at kumalat yung pampalasa. Sa puntong ang ito, pwede na natin tong prituhin. Naglagay lang ako dyan ng mantika at pinainit. Pagkatapos ay ilagay na natin tong mixture. Kung napapansin nyo nga, kinakalat ko dito yung ating tortang talong. Mas gusto ko kasi yung manipis lang at saka tinatry kong palakihin din. Nasa medium heat nga lang din yung apoy natin dito para paniguradong hindi masusunog itong niluluto natin. Ang hinahanap ko namang luto dito sa tortang talong ay yung ganitong kulay lang, golden brown. Naku, paniguradong taob na naman yung kaldero ng kanin namin. Ayun lang, bye!